Ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa linggong ito, ipinagdiriwang natin ang isang katangi-tanging pagdiriwang sa buong mundo. Pilipinas lamang ang pinagkalooban ng Roma na kapag sumapit ang ikatlong linggo sa buwan ng Enero, ay ipagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na sanggol o mas kilala sa tawag na Santo Niño. Ang pagdiriwang na ito, kung tutuusin, ay may malalim na kaugnayan sa mismong simula ng ating pananampalataya. Kaya nga ang mga pagbasa ngayon nakaugat rin sa mismong pagdiriwang na meron tayo. Halimbawa lamang, unang pagbasa, anong napakinggan natin? Sabi rito mula sa propesiya ni Isaías, ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Sa pamagitan ng mga pananalitang ito ni Propeta Isaías, minumula tayo sa isang katotohanan na ang anak ng Diyos ay naging tao. Siguro maliwanag naman yan sa atin at sinasampalatayanan natin na ang anak ng Diyos na si Jesus ay naging tao. Subalit may layunin ng kanyang pagiging tao, at yan naman ang ipinababatid sa atin sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Sabi ni San Pablo sa kanyang liham, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa makatuwid sa pananalitang ito, minumula tayo sa ikalawang katotohanan. Ang anak ng Diyos naging tao upang tayo na mga tao ay maging anak ng Diyos. Bakit ninais ngayon ng Diyos na tayo ay maging mga anak niya? Wala na sigurong magiging tugon pa dyan, kundi ang Ebanghelyong ating napakinggan. Sa pamagitan ng Ebanghelyo mula kay San Marcos, minumula tayo sa pananalita ni Jesus. Anong sabi niya? Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Yan ang una niyang binitawang pananalita. Sa mga katulad ng bata, naghahari ang Diyos. Nagpatuloy pang magsalita si Jesus sa Ebanghelyo at ngayon binigyan niya ng diin. Anong sabi niya? Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. Binigyan din ni Jesus na ang kabilang sa paghahari ng Diyos ay ang namumuhay katulad ng buhay ng mga bata. Kaya nga, sa pamagitan ng pananalita na ito ng Panginoong Kristo,
Mauugnay natin ngayon kung bakit ang anak ng Diyos naging tao upang tayo ay maging anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, ano dapat ang ating pamumuhay? Anong tugon ni Jesus? Mamuhay ka katulad ng pamumuhay ng sa bata. At ang tanong, anong meron ang bata na kinalulugdan ng Diyos? Marami sa inyo dito ngayon, magulang. Ang ilan sa inyo, lolo't lola na. Nasaksiyan ninyo sa pamagitan ng inyong mga anak, sa pamagitan ng inyong mga apo. Magkakaiba man ang kanilang pag-uugali, subalit meron sa mga bata na mga katangian na kahanga-hanga. Bilang magulang, bilang lolo't lola, kaya nating magbigay ng maraming mabubuting katangian ang mga bata. Subalit, 3 sa mga gandang katangian ang namamayagpag. Unang katangian ng mga bata na nais kong ibahagi sa inyo ay ang tinatawag na pagtutuklas. Pagtutuklas. Bakit pagtutuklas? Dahil kayo mismo makakapansin, bagaman dinadaan ng mga bata sa laro ang lahat. Subalit mapapansin niyo, ang bawat laruan, ang bawat ginagawa, may kaakibat doon na kaalaman para sa bata. Hinahawakan, ginagalaw, ang iba sa tingin nga natin, ba't mo sinisira iyan? Hinihiwa-hiwalay ang laruan. Dahil yun ay bahagi ng kanilang pagtutuklas. Isang beses nga, sa aking pagbibinyag, may bata na sa pagitan ng 1 taong gulang at 2 taong gulang, karga-karga ng ama. Matapos ang pagbubuhos ng tubig, iginagawad ang pagbibigay ng kandila. Ngayon, ang binibigyan ng kandila, hindi naman ang bata, kundi ang magulang. Inabot ko sa tatay ang kandila. Yung bata, talagang gumagalaw, gustong kunin ang kandila sa tatay. Yung tatay naman, dahil magalaw ang batang ito habang kanyang karga-karga, inabot ang kandila. Nang pumatak ngayon ang kandila sa kamay ng bata, natuklasan ng bata, masakit pala. Bahagi yun ng pagtutuklas. Kaya nga may mga katangian ng bata na maganda at isa ito ang pagtutuklas. Bakit maganda ang katangian ng pagtutuklas? Dahil tayong lahat, kung itinuturi natin sarili bilang anak ng Diyos, may tungkulin tayong unang-una sa lahat, tuklasin. Paano ko makakamit ang buhay ng kaligtasan? Mga kapatid, sa buhay na ito, marami sa atin nakapag-aral. Sa buhay na ito, marami sa atin natuto sa pang-araw-araw na buhay. Pero nananaig rin ba sa ating isipan ang tungkulin na tuklasin paano natin makamit ang buhay na walang hanggan? Marami tayong gustong makamtan. Subalit ang kaluwalhatian, ang kalangitan, ang buhay na walang hanggan, binibigyan rin ba natin ng halaga para matuklasan paano makamit ito? Tungkulin natin na tuklasin iyon. Hindi sapat na tayo lamang ay nagdarasal. May tungkulin tayo. Ang pagtutuklas paano makamit ang buhay na walang hanggan. Ikalawang katangian na meron ng mga bata ay ang pakikinig. Oo, maraming beses ng mga bata, lalong-lalo na kapag abala na sila'y naglalaro, ang hirap kunin ng kanilang atensyon.
Minsan kailangan mo pag tumaas ng boses at sabihin mo, makinig ka. Subalit ang bata, kung kakausapin mo ng masinsinan, ibibigay ang lahat ng atensyon sa iyo at makikinig. Lalong-lalo na kung ang iyong sasabihin ay bahagi ng kanyang pagtutuklas. Halimbawa, nasira niya ang isang laruan, nahiwa-hiwalay. Pero kung ikaw na magulang, gagabayan mo siya, alam mo, pwede mong ibalik yan. Ganito, makikinig ang bata. Kasi ang dati niyang laruan na maganda, na buo, ngayon nasira niya, nahiwa-hiwalay niya. Kung may pamamaraan na ibabalik ito, makikinig yan sa iyo. At napakahalaga ngayon ang pakikinig sa pagtutuklas. Dahil kung ang ating unang layunin sa pagtutuklas, paano makamit ang buhay na walang hanggan, ang pakikinig ay number 1 na pinakamahalaga. Katulad ngayon, huwag niyo pong sasabihin nandito sa simbahan pero ang iyong isipan nasa labas. Nagbabahagi ako sa inyo ng paliwanag ng salita ng Diyos para sa kaligtasan. Ngayon napakahalaga at napakainam na makinig. Dahil sa pakikinig, doon tayo natututo. Sa pakikinig, doon tayo nahuhubog. Sa pakikinig, doon natin nalalaman paano pala makamit ang buhay na walang hanggan. Kaya nga sa ating parokya, meron tayong mga programa. Unang programa natin na napakahalaga, ang doctrinal formation. Hinuhubog tayo sa kaalaman sa ating pananampalataya. Hindi mo makukuha at matutunan ang kaalaman sa pananampalataya kung unang-una hindi ka makikinig. Doon matutuklasan natin na kung tayo makikinig pala, mahalaga unang-una sa ating pananampalataya at sa ating kaligtasan na isabuhay ang utos ng Diyos. Mahalaga pala sa ating kaligtasan ang mismong grasya ng Diyos na napupulot sa mga sakramentong banal. Mahalaga pala sa ating kaligtasan ang paggawa ng kabutihan sa kapwa. Kung napapakinggan natin yan, nasisimulan natin ang dapat nating gawin para makamit ang kaligtasan. Ikatlong magandang katangian ng mga bata ay ang pagsunod. Matapos ng mga bata, kapag tinuturuan natin, ginagabayan natin, kung tutusin ng mga bata, wala nang magagawa, susunod at susunod talaga sa mga magulang. Lalo na kung mayroong pagbabanta na papaluin, susunod yan. Subalit ang isang bata na nakaunawa sa iyong turo, di mo na kinakailangang takutin pa, alam niyang gagawin. At yan rin ang isang magandang katangian na dapat nating mapulot. Yamang alam natin pala ang katuruan ng simbahan, ang katuruan ng ating pananampalataya, paano natin makamit ang ating kaligtasan. Nasa sa atin ngayon kung susundan natin ang mga natutunan natin sa pamamagitan ng pakikinig. Kung tinuturo pala sa atin, unang-una, mahalaga ang pagdarasal. Kung tinuturo sa atin na mahalaga ang mga sakramento, kung tinuturo sa atin na mahalaga ang paggawa ng kabutihan sa kapwa, yamang napakinggan mo yan, yamang natutunan mo yan, ang dapat mong gawin? Sundin mo, isabuhay mo. Dahil sa huli, ang sino mang nakatuklas ng daan para sa kaligtasan, ang sino mang napakinggan ang katuruan para makamit ang kaligtasan, at ang sino mang sinasabuhay ang kanyang natuklasan, napakinggan at natutunan, ang siyang ginagantimpalaan. At anong gantimpalang iyon? Katulad ng sabi ng Panginoon, nabibilang sa mga bata
ang paghahari ng Diyos. Kung nais nating pagharian, mga kapatid, at mapabilang sa paghahari ng Diyos, ito ang mga katangian ng mga bata na dapat nating may sagawa. 3 magandang katangian: pagtutuklas, pakikinig, at pagsunod. Naway ang 3 aral na ating napulot mula sa mga bata, sa marami pang aral na mabubuti nilang taglay, may sagawa natin. Dahil kung nais nating maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, kung nais nating makamtan ang kaluwalhatian ng Diyos, wala nang ibang daan kundi ang daan ng pagiging bata. Katulad ng panimula ng sabi ko, ang Diyos o ang anak ng Diyos na si Jesus ay naging tao upang tayong mga tao ay maging anak ng Diyos. Subalit alalahanin rin natin, ang anak ng Diyos pumarito sa mundo upang tayong mga nandito sa mundo ay maiakyat kapiling ang Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.